Hello people, ito naman yung lunch namin kanina na alanganin. Unang sabi ni Amo mga alas 9 pa lang, nag-message siya. Sabi niya mansaf daw ang pagkain. Nabisi akong naglinis kaya mga bandang 11 ko na nabasa. Dali-dali ko namang nilabas galing sa freezer yung 3 platong karning karof. Papakuluan natin yan sa pressure pot ng mga 35 minutes to 40 minutes. Naglagay ako ng pampawala sa lansa, sibuyas, bay leaves, pamintang buo, naglagay ako ng carrots, naglagay ako ng green bell pepper. Habang pinapakuluan ko yung karning yan ay inutusan ko yung driver namin para makabili ng kakailangan para sa mansaf. So, kailangan natin ng Jamid sauce dyan. So, kailangan pa yung hanapin. So, habang naghahanap yung aming driver, wala talaga siyang mahanap na Jamid sa supermarket. Tapos, alanganin na siya maghanap sa ibang supermarket dahil kailangan niya nang bumalik ng bahay para sunduin naman yung mga estudyante. Wait lang, dito muna tayo sa tutorial ng ating pressure pot dahil meron tayong kabayan ng hingi ng tulong para dito. Kung talagang Tefal brand ang gamit yung pressure pot at ganito yung itsura, ganito nyo lang po gagawin yung gray bottom kanina, itutuon nyo lang yun sa meat kung meat yung ipapalambutin nyo. Yung red part nyan, kung nakita nyo, nakalubog siya. Ibig sabihin, wala pa siyang pressure at kaya pa yung buksan. Ganito na naman siya ilalak, ipipress lang yung pinakaibabaw. Itong pressure pot na to, super durable talaga to at napaka-safe. Hindi yan mabubuksan kahit anong gawin mo pa. Pagka nagumpisa na yan siyang mag-pressure or tumunog na yung pressure cooker. Kung nakita mo yung red bottom, naka-usli na siya or nakaibabaw na. Ibig sabihin no, na meron na siyang pressure sa loob. Hindi na yun mabubuksan kahit anong gawin mo pa. Yun lang, pag okay na yung niluto, ay tapat nyo lang yun sa running water or sa gripo para mawala or ma-release yung pressure. Saka yun mabubuksan. Okay na, balik na tayo sa ating kwento dito sa ating luto serye na naon siya. Tapos na tayo sa ating tutorial ng ating pressure pot. Move on tayo dito sa ating luto serye na naon siya, mi. I need your help. Sabi ko, baka pwedeng paghanap ka online. Sabi niya, okay. Tapos, maya-maya nag-message siya, wala daw. So, instead of mansaf, nagiging kabsalaham with vegetables. Yung mga gulay na kakailangan ko sa kabsa, pinabili ko pa sa driver since na nandun pa rin siya sa supermarket nung time na yun. Nung nagbago yung isip ng amo, lumambot na yung ating karne. So, ako naman nakaset na yung utak ko para sa ating laham kabsa with vegetables. Maya-maya, pinuntahan ako ng amo kong babae sa kusina. Ang sabi, baka daw pwede kong maluto like usually na binibili namin sa labas, yung favorite ni Basma na makain niya na rice. Hindi ko pa alam kung ano yung pangalan ng dish na yon. Basta tiningnan ko lang yung mga picture. At lahat ng mga na-search ko, close siya sa Mandi. I think Mandi talaga siya. Pero maraming klase kasi ng Mandi. So, dito na nga talaga ako na-confused. Dahil ang request ng amo kong lalaki with vegetables. So, yung request naman ni amo, yung binibili namin na mirong pasta. Yung lagi namin kinakain sa Baba House. So, sobrang kong kalituhan at paghahanap sa TikTok, YouTube, at kung ano pa mga apps dyan, eh dumating na lang yung mga estudyante, pati si Belle. Saka pala ako nag-umpisang mag-isa. Kaya naman, ang kinalabasan, alanganing kabsa with laham, alanganing Mandi. Nakakain kami niyan mga bandang 3:30 na. Hindi ko na kasi masundan yung recipe ng Mandi kasi nga, yung ating karne ay naka-boil na, malambot na siya, hindi na siya nakamarinate. So, hindi na natin masusundan yun. And, yung request ni Amo, request ni Basma na may pasta, yung kay Amo may gulay. So, diba, super confusing. So, pinaghalo ko na lang yung kabsalaham at yung Mandi. So, ito na yun. Ang sabi naman, perfect. So, masarap naman siya. O, isang ragtime naman ang luto serye natin ang naitawid. Yung naghiwa ng salad, si Belna. Then, mga time na yan, bigla kong naalala, nag-request pala si Amo ng mulukiya. Buti na lang to the rescue yung microwave. Yung mulukiya ay frozen, kaya naman, sa tulong ng microwave, ay natunaw naman siya. And then, habang nagpapatunaw tayo ng mulukiya ay nagpapakulo tayo ng tubig, nagisa tayo ng bawang, wala nang chicken yung ating mulukiya. Na-serve naman yun ng tama. So, yung nakita nyo sa serving plates, ito na lang yung natira after kumain yung mga amo. Sa ngayon, naghahanap pa talaga ako ng recipe ng Mandi laham na meron siyang noodles or meron siyang spaghetti na kulay pula yung spaghetti. Meron kasi ding Mandi na may spaghetti na kagaya niyan, white yung nilagay. Minsan naman may pula. So, na-confuse ako kung paano lalutuin yun. Tara kain, hanggang dito lang muna at yung resiping ito ay medyo nakakalito kaya sa susunod na lang para totoong Mandi na talaga yung maluto natin. Hindi nila ako tinira na salad eh. Tinira nila lahat.
Napilitan akong magkamay ng kanan. Bakit? Pero kasi nagsabi na masama? Ano ibig sabihin? Dapat daw kanan yung kinakain. Ba't dito bawal naman mag-abot ng kanan? Kaliwa? Nakaliwa ba? Baliktad pala. Kasi nga madumi daw yung kaliwa. Wala na akong nakitang sibuyas natapin. Sino nila? Si Kuya nandun sa kanya yung mga buto. Lahat. Pinaghihima niya yung mag-anak niya. Ganun talaga siya, di ba sabi mo? Hindi ko narinig nagreklamo si bakla. Akala ko nga maraming matira. Sakto lang pala yung tubig. Ano pa sana to? Isa na yun, hindi naman basa. Parang napilitan na siya sa sarili niya. Kulang pa yun sa engine pero okay naman Ano nagtira? Diba? Kinain ni Belle yung pagkain lunch kahapon, yung spinach. Simula, nagpagawa ng kape. Nahiya ka daw siya. Ako na, hindi tayo kakakain eh. Ngayon, kakain na talaga kami. Ayun na. Malabong usapan to si ate. Baka siya may gala ngayon.